Good day, everyone. My name is Mylene Lopez, and I will discuss the basic principle of the 1999 National Plumbing Code in the Philippines. Group member Lopez Mylene, Makashib Adrian M., Mihalia Raisa Floni, and Sitoy Christian L. Let's start to principle number 12. Vent terminal shall be extended to the outer air and installed to the prim plugging and the return of all air to the building. Ang vent terminals ng plumbing system ay dapat naka-extend palabas ng gusali at naka-install ng maayos para maiwasan ang pagkabara at pagbabalik ng mabahong hangin sa loob ng building o isang bahay. Ang mga vent na ito ay mahalaga dahil tinutulungan nila ang plumbing system na maglabas ng mga hindi kanais-nais na amoy at maiwasan ang pressure build-up sa mga tubo. Kung hindi tama ang pagka-install ng vent terminals ay maaaring magkaroon ng bara na magdudulot ng backflow at mabahong hangin pabalik sa loob ng gusali at sa bahay natin. Next is principle number 13. Plumbing system shall be subjected to such tests to effectively disclose all leaks and defects in the workmanship. Ang plumbing system ay kailangan din na isailalim sa mga tamang pagsusuri o test para matukoy kung may mga leaks o sira sa workmanship. Ibig sabihin, bago tuluyang gamitin ang isang plumbing system, kailangan mo na itong masuri ng maigi para makita kung may mga problema sa pagkakabit ng mga tubo, fixtures at iba pang bahagi ng sistema. Ang purpose nito ay para masiguro walang tumutulo o depektong magdudulot ng mas malalaking issue sa hinaharap tulad ng pag-apaw ng tubig o pagkasira ng mga pader o sahig. Next is sa principle number 14, wala dapat anumang substance o bagay na makapagbara sa mga tubo na makakapagdulot ng explosive mixtures o makakapinsala sa mga tubo at joints. Dapat pa yung tulutan na pumasok sa building drainage system. Mahalagang sundin ito upang masiguro ang maayos at ligtas na operasyon ng plumbing system. Ang mga hindi angkop na substance ay maaring magdulot ng mga seryosong problema tulad ng pagsabog at pagkasira ng mga materyales o pagkakaroon ng blockage na magiging sanhi ng overflow ng sewage. Principle number 15, proper protection shall be provided to prevent contamination of food, water, sterile goods, and similar materials by backflow of sewage. When necessary, the fixtures, device, or appliance shall be connected indirectly when the building drainage system. Ang tamang protection ay kailangan ibigay upang maiwasan ang pagkakaroon ng contamination ng pagkain, tubig, sterile goods at iba pang gamit dahil sa backflow ng sewage. Ibig sabihin, kailangan tiyakin na hindi babalik o dadaloy pabalik ang dumi mula sa drain system papunta sa mga bagay na pwedeng makompromisa tulad ng pagkain at inuming tubig. Next is principle number 16, the water closet shall be located in a room or compartment which is not properly lighted or ventilated. This principle number 16, ang water closet o inodoro ay hindi dapat ilagay sa isang kwarto o bahagi ng bahay na walang tamang ilaw o ventilasyon. Kailangan may sapat na natural or artificial lighting para malinaw at ligtas gamitin ang lugar. Bukod dito, ang tamang ventilasyon ay mahalaga upang maiwasan ang amoy at dampness sa loob ng banyo na maaaring magdulot ng discomfort at maging health issue tulad ng amag o medlu. Example, kung mag-install ka ng inodoro sa isang maliit na banyo, siguro din na may bintana o exhaust fan para makalabas ang amoy at moist air. Kung walang bintana, pwede ring maglagay ng ilaw na sapat para maliwanag at hindi madilim sa loob. Ang pagkakaroon ng tamang ilaw at ventilasyon ay dapat ay napapaganda ng over experience at komportable ng paggamit ng banyo. Dito naman sa principle number 17, if kung mag-i-install ka ng water closet o parang toilet or ibang plumbing fixtures sa mga building na walang malapit na sewer system, kailangan mag-provide ng tamang paraan para maayos at maitapon ng dumi o sewage ng building. Halimbawa, pwede kang gumamit ng septic tank bilang isang paraan ng sewage treatment at disposal. Sa principle number 18, kung ang plumbing drainage system ng isang building or bahay ay pwedeng makaranas ng backflow o pagbalik ng sewage o dumi, ang kailangan maglagay ng tamang paraan para maiwasan ang pag-apaw ng dumi sa loob ng building or sa isang bahay.
Principle number 19 states a plumbing system must always be kept and in good working condition by qualified professional code registered master plumbers. In simple terms, this principle means that the pipes and fixture we use for water supply, drainage, and sanitation, like faucet, toilet sinks, and drains, should always be maintained, repaired, and inspected by someone who is trained, licensed, and experienced in plumbing. Sa principle number 20, lahat ng plumbing fixture tulad ng toilet, lavatory, etc. ay dapat ilagay ng maayos ng espasyo para madaling magamit ayon sa kanilang purpose. Example is kung maglalagay ka ng toilet at laboratory sa banyo, dapat may sapat na distansya sa pagitan na para hindi siksikan at komportable kang gumalaw habang ginagamit yun. Sa principle number 21, ang plumbing system ay dapat i-install ng isang registered master plumber para matiyak na tama at maayos ang pagkakagawa. Sa proseso ng pag-install, kailangan niyang isaalang-alang ang tibay ng mga structural members ng building, tulad ng mga poste, beam, at iba pang bahagi ng struktura. Ibig sabihin, hindi dapat basta-basta nagbubutas o magbabago ng mga bahagi ng building na maaaring magpahina dito. Tinitiyak ng register master plumber na ligtas at matibay ang sistema habang iniingatan ang integridad ng buong gusali. Next is ang principle number 22, ang sewage o ibang dumi na mula sa plumbing system na maaaring makasira ng surface o subsurface water tulad ng tubig sa ilalim ng lupa o mga ilog ay hindi dapat basta-bastang itinatapon sa lupa o sa anyong tubig. Kailangan munang dumaan ito sa tamang proseso ng treatment para maging ligtas at hindi makasira sa kalikasan. So, this is the end of my reporting. Thank you for all your watching and have a good day.